Showbiz fanatics, abay, Joros Gamboa, bakit tila baga natameme sa ilang kaganapan kay Catherine Bernardo and Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, also, gusto ko lang po kayong pasalamatan sa palagian po ninyong panonood at pagsubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! And for today's video, ito na nga dahil isa sa mga nagbigay ng mga paayuda at mga statement itong si Mr. Joros Gamboa kung saan sinabi niya at inamin niya na talagang natameme siya at talagang napawaw dito kay Catherine Bernardo and Alden Richards matapos po na makita at masaksihan ni Mr. Joros Gamboa yung kanilang unang araw ng taping. According to Mr. Joros, kasalukuyan na nasa Canada sina Catherine Bernardo at Alden Richards para sa shooting ng pelikulang Hello Love Again. Matatanda ang pumatok ng husto si Takiri ang unang pinagtambalan ng dalawa na Hello Love Goodbye noong 2019. Maraming tagahanga ang nagtatanong ngayon kung makakasamang muli sa bagong proyekto ang ibang cast members sa naunang pelikula katulad ni Kakay Bautista, Lovely Abelia, Maymay Entrata, Jeffrey Tam at Joros Gamboa. Actually, hindi ko masasagot. Hindi ko alam kung lahat kasama pero direct continuity ito ng part 1 na kangiting pahayag ni Joros. Sinisiguro na ng aktor na buning magugustuhan ng mga manonood ang kanilang pelikula dahil kaabang-abang daw ang bawat tagpo sa bagong proyekto nito. Kagaya nga ng sabi ni Joros, parang the day after lang to Parang kapag pinanood mo yung part 1, parang pagkakapanood mo ng part 2, konektado as in one day lang yung difference. Ganon niya po inilarawan kasi parang sinasabi niya na talagang lahat binalik. Inaasahang may ipapalabas sa mga sinihan ng Hello Love Again simula November 13 bilang paghanda ay nagpatubong muli. Sinasabi nga na parang yung look test po nila na nagganap sa Pilipinas, talagang binalik po nila yon. Si Joros po pinatubo niya ulit yung kanyang balbas, tapos yung ibang mga hairstyle po nila talagang hinabol dun sa original. And ginawan din ang paraan yung ilan sa mga looks po nila para po talagang kahapon ng tinaping ang Hello Love Goodbye. Sabi niya, hindi na raw sila nagkaroon ng script reading pero pinag-aralan na nila yung script kasi nga alam nila sa Direk Cathy Garcia ay nakikipag-collaborate sa mga actors. Ito po yung kanyang statement. Pero maliban po sa mga updates po na ito, ay nagulat at natameme nga itong si Mr. Joros Gamboa sa nasaksihan niya kasi no first day of shooting kung saan nagkaroon na po ng eksena si Joy at si Ethan. Sabi niya na mapapatameme ka na lang talaga sa galing at pagiging professional ni Catherine at ni Alden. Nakikita mo sa mga photos and behind the scene videos po nila na medyo magayo mga mata ni Alden. And we do not know what scene is that, Sa unang araw pa lang talaga makikita mo na talagang very professional at ang dali-dali nilang bumalik dun po sa kanilang karakter bilang Joy at bilang Ethan. At napansin din ni Mr. Joros Gamboa yung husay nitong mga actors and actresses na to kung paano po nila dalhin muli yung mga audience dun sa original na parang sabi niya nga parang one day lang ang pagitan ng Hello Love Goodbye samantalang 5 years in the making bago po nasundan ng sequel. And isa din sa mga nagpakilig sa mga fans kung saan makikita natin si Mr. Alden Richards kung paano niya protektahan si Miss Catherine. Kasi doon po sa Calgary, Canada, hindi po talaga maiiwasan na dinudumog siya ng tao. Sobrang dami ng tao. Makikita niyo po yan sa mga videos na inilalabas ng ilang mga OFW from Calgary, Canada. Sinasaway na nga ni Direk Cathy Garcia Sampana dahil yung crowd sobrang ingay. Kailangan po ng katahimikan dun po sa place kung saan sila nag-shooting. So nakiusap si Direk Cathy Garcia na talagang magkaroon ng tinatawag na crowd control. Ganun kasi sa isang shooting kailangan may ganun. And isa rin sa mga nakita natin dito na talagang ini-entertain ni Miss Catherine Bernardo ilan sa mga fans kasi talagang hindi siya makapaniwala na
pinuntahan siya. May mga OFW pa nga na nag-drive pa going to the place kung saan ginaganap yung shooting po nila. Ganon katindi ang supportang ibinigay sa kanila ng ilang mga Pilipino sa abroad, dito po sa Canada, no? So, kaabang-abang naman kung ano po talaga yung pinaka-main theme at kung paano magtatapos ang pelikulang Hello, Love, Goodbye, diba? So, yun yung kaabang-abang. As hindi natin alam kung paano napunta si Alden Richards sa Canada. Yun kasi yung tinaping nila sa Hong Kong kasama ni Joros at ni Mr. Jeffrey Tam. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo and reaction patungkol sa ating latest updates. Let's start off with Mr. Maria Lourdes Coronacion. Sabi ni Barbie Fortesa, bigyan naman ni Alden ng sarili ng panahon. Socialize, sabi ni Barbie Fortesa, just one word, walang tungkol sa pag-ibig dun. Socialize, meaning date din. Dahil puro trabaho, kanina may video si Queen Kat, may kargang super cute na baby. Tuwang-tuwa si Kat sa baby, sabi ng mga tao, pwede na maging mommy. Sayang, di pa nakakarating si Daddy Alden. What's a sight to behold? Yes. Diba? Ang ganda po nung ano na yun. Alam niyo po, marami pa po mga videos yan na talagang aabangan po natin. Lalo na sa TikTok, ang dami po niyan. Doon po natin nakikita yung ilang mga updates or ilang mga behind the scene. Yun. So, yun po yung hahanapin natin lagi. Ihahatid natin sa inyo at ipapakita natin sa inyong ilan sa mga talaga namang kaabang-abang, no? And also, sabi ni Mr. Renato Husayan, so many times sabi ko na uulitin ko pa rin, did carefully and chosen word ni Alden at Boy Abunda. Hypothetical questions ang ginawa ni Boy Abunda. Kamusta na si Alden? Kamusta ang love life mo, answerable by meron na o wala pa? Ano sagot ni Alden? Magpapa-press con pag nagkaroon ako ng partner. Bakit yung sagot niya? Dahil having a love life para kay Alden ay considered love life na para sa kanya. And that's forever partner for the rest of his life. So it means he's into relationship stage at this point of time in his life, and yet he's still not certain it because hindi sila dumating sa puntong settling down stage na pinag-usapan nila ng current girl na karelasyon niya. Baka marami pa silang pangarap na gustong abutin sa buhay nila, dalawa sa Gen Z. Term used by, they are in a situation, no label but have common understanding of what their priorities at this point of their life. Kaya para sa nalalabuan sa statement ni Alden, bakit niyo pahihirapan pang sarili niyo? Mag-isip mabuti at manahimik na lang. Yan. This is really true, no? Tama yung sinabi ni Mr. na maaaring, tama po yung sabi ni Mr. Renato Husayan na maaaring they are in a stage kung saan meron na silang common understanding, diba? At pinag-usapan na nila yun. Kasi nga naman for me this is not the right time for them para po talagang i-announce sa publiko kung ano man po yung meron sila. Kasi nababahiron kasi siya ng showbiz. Ipapakita ko po sa inyo yung interview ni Mr. Alden Richards kung saan sinabi niya doon na kapag daw nagkaroon na siya ng relationship, they make it a point na medyo maglalaylo na siya sa showbiz. And also sabi ni Mr. Renato, Miss Dar Eds, diba, bigay ako ng comment na babanggitin ko sa comment section yung mga fans na one-sided and I consider them as a fake fan. Secret haters ng cut din ito, say Miss Anastasia Malabo. Ateng apelido mo palang malabo ka na. Kung ako sa'yo, wag ka nang mag-aksaya ng oras mo. Walang kwenta mga pinagsasabi mo sa comment section. Malabo ka nga kasi. Labo ng tinta ng pusit, Miss Dar Eds. Please pa-shoutout kay Ateng Anastasia Malabo. Pangalan pa lang halatang lumang tao. Thanks, Miss Dar Eds. God bless you and your YouTube channel. Ayan. So, kasi si Ma'am si Anastasia Malabo, medyo nalalabuan kasi siya dun po sa mga nakita niya. Parang naging red flag. And we do understand kung ano man po yung naramdaman ni Ma'am si Anastasia sa mga nakita niya. Hindi natin siya masisisi dun eh. Pero still, sinusupport niya pa rin si Miss Catherine. At Catherine alone. Sabi ni Ma'am si Mr. Dennis Limpin. Tama naman po kasi may Ma'am Dareds. Kasi karapatan naman po ng mga taga-subaybay nila na malaman kung ano po ang totoo. Kasi tayo po ang mga fans na gumagastos para sa kanila. Kaya di ba po kahit papano dapat naman malaman ang totoo. Hindi puro private kasi
Kasi po nasa public ang hanap buhay nila. Di po ba ma'am, sensya na po. Tama naman, di ba? Kasi mga public figure sila eh. Sabi ni ma'am Shinina Pagay, low-key yung nananatili sa kanden na ignore all the bashers. Yun ang analysis ko, Miss Darren. Sabi naman ni ma'am Shirita Paliso, friend lang talaga sila. Dapat piliin ni Kat yung talagang totoo sa kanya. Ito naman yung opinion ni Ma'am Shino. So, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang mga statement patungkol kay Catherine Bernardo and Alden. Magkakaalaman tayo dun po sa pagkatapos ng movie. Pagkatapos lumabas ng resulta na ipalabas sa sinihan. Diba dun na yun eh. And for the last, sabi niya, Kat Den is for movies only. Katulad ng John Lloyd at Bea dahil sa Catherine ay hindi makikigulo sa ganyang sitwasyon na makikisaw-saw o may kasalo. May pagpapaubaya yan si Catherine. Ginawa na ni Catherine niya kay DJ. Ayaw niyang merong iba. It's big red flag kapag merong flirtatious na ugali si Alden. Siyempre, sasabayan ng babae ang pag-flirt. Kailangan matuto si Alden. Boundary kung gusto. Ayan. So, salamat po sa inyong mga komento. Please, kung hindi pa po kayo nakapag-like, share, subscribe, please don't forget to like and follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!